Good day mga ka-rider, sa video natin ngayon pag-usapan naman natin ang motor na Yamaha Aerox 155 at ating alamin kung ano ang meron sa motor na ito kung balak mo kumuha. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Mr. L Vlog TV, gumagawa ng motorcycle review, at kung gusto mo ng ganitong content ay maaari kang mag-subscribe at mag-follow sa aking mga social media accounts para lagi kang updated sa mga videos ko. Maraming salamat at simulan na natin. Ang Yamaha Aerox ay isang kilalang scooter na ipinakilala ng Yamaha Motor Company. Ang unang modelo ng Aerox ay inilabas noong 1997, ito ay dinisenyo upang magbigay ng sporty at makinis na performance na akma sa mga kabataang rider. Sa Pilipinas, ang Aerox ay naging popular dahil sa kanyang makabagong disenyo, malakas na makina, at pagiging fuel efficient. Ang modelo ay patuloy na nag-i-evolve, na may mga bagong bersyon na may mga advanced na features tulad ng LED lights, digital instrument panel, at enhanced safety features. Ang Aerox ay kilala rin sa kanyang reliability at durability, kaya't ito ay naging paborito ng maraming scooter enthusiasts sa bansa. At kahit wala pang bagong version ng Yamaha Aerox 155 ngayong taon, ay patuloy pa rin ang production nito sa Pilipinas dahil sa madali itong i-drive at nagbibigay din ito ng comfortable rides. At kung balak mo bumili ng ganitong motor, isa-isahin natin ang specs and features na meron sa motor na ito. Pagdating naman sa specifications ng makina, pinapagana pa rin ito ng 155cc na makina, single overhead cam, 4-stroke, single cylinder, liquid-cooled at naka-CVT automatic belt drive at naka-electronic fuel injection with Yamaha Blue Core technology para efficient at less na pagkonsumo ng gasolina. Equipped pa rin ito ng Yamaha VVA o Variable Valve Actuation na nagbibigay ng balanseng kombinasyon ng power, fuel efficiency, at environmental friendliness, na mahalaga para sa mga motorista. Kaya naman mag-produce ang makina nito sa maximum power na aabot sa 14.8 horsepower at 8,000 revolutions per minute at maximum torque na 13.8 Nm at 6,250 revolutions per minute. Pagdating naman sa braking system, ang unahan na preno nito ay disc brakes with ABS o anti-lock braking system, at sa likuran naman ay drum brakes. At dahil equipped na ito ng ABS sa unahan na preno, ay mapipigilan nito ang biglaang pag-lock ng brakes sa unahan, lalo na sa mga sudden brake sa mababasang kalsada o madudulas, at para makontrol mo ng maayos ang manibela. Pero sana sa susunod na ilalabas na bagong version na Yamaha Aerox ay sana parehas na itong disc brakes sa harap at likod, dahil sa ibang brand scooter na ka-lineup niya ay puro disc brakes na ang gamit sa harap at likod. Pero depende pa rin yan kay Yamaha, opinion ko lang naman din yun, pero Yamaha baka naman haha. Pagdating sa suspension naman, sa unahan ay gumagamit ito ng front telescopic fork, habang sa likuran naman ay naka-dual shock absorber unit swing para sa mas magandang stability at comfort ng rider at back rider. At may malalapad din itong gulong na may size sa unahan na 110/80 by 14 at sa likod naman ay 140/70 by 14 at parehong tubeless. Pagdating naman sa laki ng tangke ay kasya dito ang 5.5 liters na gasolina at aabot naman ng 1 litro mo sa layong 45 to 48 kilometers per liter, pero nakadepende pa rin yun sa road conditions at sa bigat ng rider. Pagdating naman sa kanyang headlight ay gumagamit na ito ng LED lights at naka-split style design na napaka-sporty tignan, at bulb type naman ang gamit ng signal light nito sa bawat gilid, at sa likuran naman ang tail lights din nito ay LED na rin ang gamit, maliban na lang sa kanyang turn signal light na bulb type din ang gamit, pero kahit ganun pa man ay napaka-visible pa rin ito sa gabi. Ang panel dashboard naman ng motor na ito ay fully digital meter panel display, at marami ka nang makikitang information na makakatulong sa iyong pagmamaneho, at equipped na rin ito ng Yamaha Y Connect na kung saan malalaman mo ang performance ng iyong motorsiklo, huling location, at kung kailangan mo na mag-change oil, at maaari mo rin itong makonect sa iyong mobile devices upang makatanggap ka ng notification kung may tumatawag at text kapag ikaw ay nagmamaneho. Pagdating naman sa starting system ay equipped na ito ng keyless entry with answer back key system at anti-theft alarm system para sa safety features, pero sa standard variant na Aerox ay shutter key pa ang gamit. At kung mahilig ka mag-long drive or gagamitin mo ito pang hanap buhay ay sakto din ito, dahil may 12 volts charging port na rin ito, kaya di ka na mangangamba na malobat ang iyong cellphone, lalo na kung magbiyahe ka sa malalayong lugar. At di lang yan, may hazard light na rin ito para sa additional safety feature para sa rider. At may set storage na rin ito na may laki na 28 liters, at sakto dito ang laki ng full face helmet na di gaano kalakihan.
Pagdating naman sa body design ng Aerox 155 ay modern looks na ito at pang aerodynamics na rin at napapanatili nito ang pagiging sporty, aggressive at premium design. Para naman sa mga kulay meron tayong 6 na kulay na pwedeng pagpilian as of May 2024. Black, Premium White Pearl, Race Blue, Cyan Metallic, Matte Black at Matte Gray. Para naman sa presyo as of May 2024. Ang Aerox Type S ABS version ay may cash price na 146,000 Philippine pesos. At para naman sa Aerox Standard non-ABS version may cash price naman ito na 123,000 Philippine pesos. Overall, para sa akin ay napapanatili pa rin ito ang pagiging sporty, aggressive at premium look sa motor na ito at sana sa susunod na version na ilalabas ni Yamaha ay may bagong improvement na. Ano ang masasabi ninyo mga ka-riders sa video natin ngayon? Maaari kayong maghayag ng inyong opinion sa ibaba ng ating comment section. Sana nagustuhan nyo ang video natin ngayon at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at paki-follow na rin sa aking mga social media accounts na Mr. L Vlog TV para lagi kayong updated sa mga videos ko. Maraming salamat at sa susunod na review, abangan!